Hi everyone! Good morning! I'm back! This is Sam Brusas and welcome back to my YouTube channel. Oh my gosh! This is it guys! Pag-uusapan natin ngayon, Miss Grand ayaw magpahuli kung bakit at ano to. Yan ang tatalakayin natin ngayon. But before anything else, hello Philippines and hello beautiful people. Mabuhay! Kamusta kayong lahat? Sana lahat po kayo ay okay at safe ngayong araw na ito. At syempre sa lahat naman ng mga bago nating subscribers dyan, hello po sa inyo lahat. Maraming salamat guys sa pag-subscribe ninyo. Syempre dito sa channel ko. At syempre sa lahat naman ng makamamas dyan na laging sumusuporta dito araw-araw, lagi-lagi. Maraming salamat guys sa inyong lahat. Syempre, usapang Miss Grand Thailand tayo ngayon. Oh my gosh, grabe. Kagabi umattend nga ako ng kanilang preliminary competition na talaga naman, my gosh, naloka ako ng bonggang-bongga. Ang laki ng stage, grabe ang ilaw. Siguro naman napanood ninyo dyan sa YouTube channel sa Miss Grand TV. Grabe talaga. Kung nandoon ka sa live, mamamangha ka talaga sa ganda ng ipinakita nilang production kagabi. Ang sabi nila sa akin, it's nasa 60% pa lang yun. So, bukas, sa Saturday, yung 100% lighting na. O, di ba? Diyos ko Lord, talagang nakakaloka. Ito pa lang naloka na ako. Ano pa ipapakita nila sa Coronation Night? So, dito, ipinapakita ng Miss Grand na hindi talaga siya magpapataob. So, nagkaroon ako ng idea. Kasi minsan sinasabi ko, ano kaya gagawin niya sa Miss Universe? Bongga kaya kaysa sa Miss Grand? Syempre, Miss Grand, only number 1. So, yun. So, grabe. Entablado pa lang naloka na ako. Grabe yung runway ng mga kandidata. Talagang, sabi ko sa'yo, ubusan sila ng energy. Kaya lang, ayun nga lang, nakakaloka yung mga girls. Kung ano-ano na lang ginawa nila sa stage. Kanya-kanyang eksena, kanya-kanyang drama. Ay nako, talagang mapipili mo lang kung sino ang papasok sa top 20 kasi kung sino ang nag-perform na elegance. Pero isa lang naisip ko, grabe talaga yung production nila. Production maganda. Pero yung mga girls na kung paano sila mag-present, ayun, medyo sablay. Charot. So, yun. Nakakaloka. May naglakad pang nakatagilid. Ganon. Kala ko na siya, na polio. Anyway, so, kanya-kanyang eksena sila para mapansin. And then, malakas ang laban ni Phuket, ni Konken, at saka, sino pa ba? Ang nakikita ko malakas din yung Lampong, Lampong at saka Bangkok. So silang 5 yung nakikita ko na parang aarangkada talaga hanggang sa dulo ng competition. Pero guys, try nyo panoorin, may English naman English naman yung pinapakita nila, hindi na pasatay. Ni-request ko talaga yon. Kasi sabi ko, paano makakanood ng mga Filipino people kung pasatay yan. So try nyo panoorin sa Grand TV sa YouTube channel. Ayan! And then, sa swimsuit, gusto ko yung opening nila sa swimsuit. Grabe, naloka talaga ako sa lighting nila. Ang ganda pa ng music na ginamit nila, Lady Gaga, Abracadabra. Ganon kabongga. Ay nako, na-imagine ko na kung ano ang pasabog na gagawin niya sa Miss Grand International. So, hindi talaga siya magpapakabog. Ayun. So, kamustahin naman natin ang queen nila na si Rachel. Ayun, nagpa-blonde ng hair. O, diba? So, try ma-achieve ang Manika Barbie. Pero parang hindi naman niya na-achieve. Ganon. Hindi bagay sa kanya yung blonde hair. Ewan ko sa inyo, ha? So, alam naman natin ang Miss Universe ay blonde hair. Alam din natin ang Miss World ay blonde hair. Talagang magaganda talaga sila. Diyosahan talaga yung beauty nila. Pero ako, para sa akin dito kay Miss Grand, I think prepared ko yung black hair kesa sa mag-blonde hair siya. Kasi parang una, hindi naman siya blonde hair tapos nagpa-blonde siya. So parang lumalabas lang na copycat siya, di ba? Pangalawa, alam ko styling lang yun kasi wig lang naman yun guys, hindi siya real. Wig lang siya. And I think, hindi bagay sa kanya. Ewan ko sa inyo ha, pero sa akin hindi ako masyado na-impress doon sa blonde hairstyle. Ganon. Hindi ko alam. Siguro dahil maamoy yung mukha niya masyado. Tapos, parang
Indian beauty. Eh, sa India naman, di ba, black naman yung hair, hindi naman, bihira naman yung blonde hair. Kaya parang feeling ko, hindi bumagay sa kanya yon. Kasi siguro first time din lang na gawin niya yun. Oo, hindi niya na-achieve yung Barbie look ni Miss World at saka ni Miss Grand at saka ni Miss Earth. Charot. Si Miss Earth kasi, di ba, blonde din. Oh. Siguro, better na talaga black lang, tapos ibang styling. Siguro yung mga short hair, ganon. Try niyang mag-wig na black tapos short hair. Kasi syempre mas gusto ko pa rin makita yung tapak Miss Grand. Kesa doon sa parang, ay kinapin natin si Universe, try natin mag-blonde ka. Diba? Parang hindi ganun kapatok. Parang lalabas lang nakapikat ka. O siguro mas maganda kung ang styling mo, 'di ba, mahaba kasi yung hair niya na laging inaano. So try niya na short hair naman, yung hanggang dito lang. O, 'di ba, mag-wig siya ng parang gano'n lang pero color black. O kaya yung pinakamaikse, yung parang boy cut. Gano'n, yung ganong eksena, mas gusto ko. Kasi mas lalabas yung beauty, mas makikita mo talaga. Ito kasi parang nilamon siya ng color ng hair niya eh. Kaya parang hindi mo ma-appreciate. Pero okay lang naman, na-carry naman yung buong gabi. So yun. So parang feel naman niya ang pagiging blonde hair niya. Siguro napatawa din siya sa sarili niya. Hindi ko siya nakausap yesterday kasi nakafocus ako na kuha na ng mga video yung mga girls, more than kausapin ko pa siya. Pero siguro sa coronation, try ko na itanong kung ano yung na-feel niya doon sa blonde hair niya. For sure sa coronation hindi na siya magba-blonde hair kasi parang feeling ko na awkwardan yung yung sarili niya doon. So yun din yung reaction ko na parang naloka nga ako kasi parang bakit ka nag-blonde hair? Eh kararating lang ng Miss Universe dyan. So parang kinapi mo lang din ang Miss Universe, di ba? So yun, so mas maganda yung may originality ka pa din. Kasi parang feeling ko, ang Miss Grand Queen, tatak Miss Grand na yan. So kahit anong yun na dyan, yung kumbaga, siguro daanin niya sa mga bonggang damitan, ganon. In fairness naman sa mga damitan ng Miss Grand, hindi naman sila paulit-ulit. At saka talagang, grabe talaga yung mga damit nila, pasabog. Parang ako lang. Charot! So, yan. So, I'm so excited kung anong magaganap sa Coronation Night. Kasi tulad nga na sinabi nila, 70-60% pa lang daw yung nakikita kong ilaw. Wala pa daw yun sa 100%. Abangan ko daw yung coronation. O, di ba? So, parang wala na, amazing na to, charot. So yun, so grabe yung idea at creation nila. Pero napansin ko lang dun sa stage, bakit may butterfly? Eh di ba si Kunan ang butterfly? So, si Mr. Nawat, gusto niya na rin maging butterfly. Charot. So, yun. Nakakaloka, nawindang ako. And then, nagkaroon din ako ng idea na sa Miss Grand International kaya, hindi kaya dahil sa mga nakukuha ngayon ng mga queens ng Miss World ay blonde, blonde, and blonde, and blonde, and blonde. Diba? Sa Universe, blonde. Sa Miss Earth, blonde. Sa Miss World, blonde. O, diba? Hindi kaya sa susunod na itong taon na to, maghanap siya na queen na blonde hair din. Diba? So, yun. So, yung naisip ko, baka magpanalo siya ng blonde hair. Kaya, Michelle D, gora na. Gusto niya ng blonde hair. O, diba? So, yun. So, hindi magpapahuli dyan si Michelle D. Kasi alam naman natin, ang hair ni Michelle D ngayon ay blonde hair. O, diba? So, wag mong pakulayan ng itim yung buhok mo. Mag-blonde ka lang kasi mukhang blonde hair ang ipapanalo niya sa Miss Grand International ngayong taon na to. Kasi 'di ba, parang noon nauso yung mga black beauty, yung black beauty na America, Miss America, Miss Universe, tapos puro black beauty. So nagpanalo siya ng black. O ngayon, hindi pa siya nagpapanalo ng blonde hair. Actually, meron na eh. Yung Australia, blonde hair ba siya? So, yun. So, kung hindi pa, baka sumunod siya sa uso na, ay, gusto ko blonde hair din. Kaya, Michelle D, huwag mong papakulayan yung buhok mo. Hayaan mo maging blonde lang yan na pumunta ka sa Miss Grand kung plano mong sumali. Kasi mukhang blonde hair ang ipapanalo niya. Charot! So, yun. Nakakaloka. Anyway, Miss Grand is Miss Grand. I love the production. Lalo na guys, kung makakapanood kayo ng live, talagang mamamangha kayo sa mga ginagawa nilang production number. Huwag nyo nang pansinin yung mga tumatumbling ng mga girls dyan. Tingnan lang ninyo yung kanilang ipinapakita
talagang nakakamangha, di ba? Kasi 77, actually nga, na-board ako kasi sobrang dami. Yung alam mo yun sa evening gown, grabe ha. Sumuko ako doon, yung parang sabi ko, kuna nga ako. Kasi kumukuha ako ng film. Sabi ko, hindi ko kaya yung 77. Parang sobrang dami nung 77. 100 plus pa kaya sa Miss Universe. So yun, so mas maganda yung ano lang, yung parang feeling ko sa pageant, pinakamaganda na yung 50 candidates, 40 ganon. Pero yung ganyan, yung more than 50 na, 77 or 100, ay nako, nakakaloka. Either na nakikita mo naman kung sino yung nag-stand, pero ganun pa din eh. Ang bongga ng mga gown nila. Sana makakuha dito ng idea yung mga front runner natin kung ano ang mga gown na gagamitin, di ba? Si Phuket, grabe yung gown, talagang pak! Oh, 'di ba? Ang bongga, siya yung pinaka-bongga talaga. And then, ayun, marami din ako mga nakitang mga gown na ganda-gandahan, ayun. Grabe yung mga designer nila, no, the way kung mag-isip, talagang pak na pak. But good luck sa mga girls, good luck sa mga lumalaban. Feeling ko kung mananalo dito ay si Conken, si Phuket. Actually, mahina yung mga front runner nila para sa international. Pero syempre, kanya-kanyang discard lang yan. Feeling ko papasok by semifinals. Pero yung sasabihin mo, magmi-Miss Grand na ba sila? Parang feeling ko hindi pa din. Kasi hindi pa sila nakakakuha ng kandidata na talagang pera na lang kung ang ipapanalo nila silampong medyo may star quality at ano, pero mahina sa bentahan. Kaya titingnan ko kung tututok din ba sila doon sa mahinang kandidata sa pagdating sa bentahan. And then ano pa, ayun, nandoon din si Vina, umatin din si Vina pinagkaguluhan doon. Ewan ko ba si Vina, bakit hindi mo na magtago at hintayin yung pageant niya? Pwede naman siya manood doon sa sa tawag dito, sa coronation, charot, doon sa bahay nila. Kasi yung tawag dito, yung kanyang provincial director, masyado din papansin, blonde hair din yung charot. So, yun. Tapos, ayun, so, grabe yung hakot nila doon sa Saraburi. Kasi Saraburi na si Vine. Grabe yung hakot nila doon na nakakaloka ha. Na parang yung kandidata naman nila, parang gusto ko sabihin, Neng, kumain ka ng madami para tumaba ka. Kasi yung swimsuit round, naluloka ako. Sobrang payat niya talaga, nakakaloka. Para siyang naglalakad ng buto-buto. Charot. So, yun. Anyway, wala naman ako magagawa doon, pero maluloka ako pag pumasok kayo sa semifinals. But tignan natin. So yon, so kayo guys, ano masasabi ninyo dito sa pa-blonde hair ni Miss Grand? So tingin nyo ba na-achieve niya ang Barbie look? So please comment below para at least malaman ko naman kung ano naman ang chika mo dito sa mga tinatalakay natin. So yon, so syempre maraming salamat sa inyong lahat sa suporta at pagmamahal. Sa mga hindi pa nakakasubscribe dyan, please don't forget to click like and subscribe my channel at i-click nyo na rin po ang notification bell para more updated kayo sa aking mga chika. Sabi nga ganon, always keep smiling and laban lang. So guys, hanggang dito na lang. Hanggang sa muli nating chikahan. See you tomorrow. Thank you guys.